po talaga ako nagpilay dahil hindi ko naman talaga alam na ano. At saka yung bihis ko po, dapat ang isusunod ko po yung square pants at saka hindi ko ganito kung bakit pinagbihis ko ni Lord na ganito. Kaya sabi ko, si Lord talaga, siguro alam niya kung anong plano niya sa hapong ito. Kaya basahin po natin ang salita ng ating pagsasalusaluhan. 1 Corinthians verse 1 verse 26. Mga kapatid, tayo po yun. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po at pinagparang hapon po sa ating Yahweh Shaddai. Kung darating man po ang ating preacher, pwede pa rin po siya dito umabol. Salamat sa Diyos at umupo na po kayo. Mababait naman. Mababait po nila. Thank you Lord. Alam niyo po, ang Biblia ito bagong-bago. Talagang nabinyagan po agad ng Panginoon. Kasi kahapon lang po ito niregalo sa amin pagkatapos namin mag-im-im. Hapon po kasi Sabado-Linggo nandito po kami kasi nag-marriage encounter po kami. Kaya ito po yung mga niregalo nila kahapon yung nag-graduation kami. Kaya thank you Lord at nabasbasan niyo na po ang Bible na to. At ang ganda po nang ibinigay niyang verse kung bakit sa dami nang nakasulat dito, binuklat ko, sabi ko ang ganda nito. Nabasa ko kaagad mga kapatid, para sa atin po lahat to ina-address, hindi lang po sa akin. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Di po ba? Ang ganda. Alalahanin daw po natin kasi ako po yung nasa harap, kaya yung buhay ko po ang kasi naalala ko po talaga nung ang katayuan ko sa buhay nung bago ako tawagin ng ating Panginoon. Bago pa man po taong 1985 po, 86, nag-graduate po ako 86. Pumunta na po ako ng Maynila. 16 years old lang po ako noon na wala pong kaalam-alam po na basta nakarating po ako ng Manila sumama po ako sa hindi ko kilala. Basta kasi kumbaga parang frustrated po ako dahil gustong-gusto ko mag-aral ng college. Hindi po kaya ng aking mga magulang dahil mangingisda lang po yung tatay ko, yung nanay ko, mananahin. At nung taon po na yun, nasa lanta po kami ng Bagyo na parang yung Yolanda, yung kumbaga ganun na talagang kasi yung mga kabuhayan din na wash out, gano'n. Kaya parang lalong mahirap ang aming buhay. Kaya kahit ano pong gawin ko, mag-take ng scholarship, tanggap naman, kaso hindi ko talaga kaya yung allowance. Kaya sa parang nag-reveal din po ako sa magulang ko. Umalis po ako nang hindi po ako nagpaalam sa tatay at sa nanay ko na sumama po ako nang hindi ko kilala. Pero nalaman din po nila kay kukuha ko ng damit at umiiyak po yung tatay ko na umalis ako. Ayaw po talagang pumayag. Pero ayaw ko naman manatili sa amin na yung mga kaklase ko po nag-aaral, ako po hindi. Kaya gusto ko talagang hanapin yung kapalaran ko dito sa Maynila. Umalis po ako sa amin at pagdating ko dito sa Maynila, sa Alabang po ako nila na hindi ko po, wala po akong kilala doon na kahit sino dahil yung sinamahan ko rin, hindi ko kilala. Pero siguro, napag-isip-isip ko, yung mga time na yun na kahit wala pa ako kay Lord, hindi niya rin ako pinabayaan kasi kahit hindi ko kilala yung sinamahan ko, hindi naman hindi ako napahamak, gano'n. At naglipat-lipat ako, katulong ako pagdating ko doon. Basta wala naman po ako alam sa gawaing bahay dahil nag-aaral po ako, graduate ng high school, wala naman po akong ginagawa dyan sa amin. Tapos hanggang nagpalipat po ako, nagpakuha ako ng tiyahin ko dahil nagagalit din po sa akin. Dahil ang sabi niya sa akin,
pag nakarating ka ng Maynila, baka may kakilala ka doon, nakunin ka, sabi sa akin. Ay, hindi ho, wala. Talagang wala. Pero talagang tumawag talaga ako sa tiyahin ko na kunin mo ako dito, ayoko din sa Alabang. Hanggang nakarating po ako ng Balintawak, nagtindera naman po ako dyan ng 2 taon. 1986 hanggang 88, ay 1 taon mahigit 88. Pagdating po, ang edad ko lang po noon, mag-18. Ako naman po'y sumabak ng magpunta po ng ibang bansa na hindi ko rin po alam na ikinuha na lang ako ng passport, ang aking edad na 18 ginawang 23 kasi ang dahilan po kung bakit ginagawa ko yung kumbaga lakasan ko ng loob na kahit sa ganong edad ko gumagawa ko ng mga kaparaanan kahit di ko alam kung ikapapahamak ko o ano. So, kinuhanan ako ng passport, ginawang 23. Kumbaga hindi, yung mga information ko, hindi yun ang nasa passport. Kaya, ang aking dahilan naman po kung bakit ako gustong makarating ng ibang bansa. Dahil 1986, parehas po yung aming tatay ni Brother Billy, kinuha po ng mga NPA. Kumbaga, hirap na hirap lalo po yung aking nanay. Kasi napunta dito, sa squatter po kami nakatira, nagtayo po kami ng barong-barong sa bagong tayo po yung squatter sa dagat-dagatan sa Letre. Kung alam niyo po yung Letre, kami po ang naunahan doon na nagtayo sa squatter na yun. At yung bahay po talaga namin doon, 4 na kukulamber, barong-barong na plastic, paikot po ng plastic. Opo, 1986 yung ano na yan, ang Letre na squatter. Hanggang ngayon po, may kapatid ako doon. Alam niyo po, pag minsan sa ngayon, pag talagang iisipin po natin, yung katatayuan nga na kahit wala pa tayo na sa Panginoon, kumpara natin ngayon, kumbaga hindi rin pinabayaan yung mga buhay natin noon hanggang ngayon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi napunta ako ng ibang bansa ng ganong edad ko. Talagang grabe ang experience ko talaga, edad kong yun na di ko alam kung makakauwi pa ako ng buhay. Kasi, ang sungit ko nang napunta ko, Indian po yung babae. Indian yung babae kong naging amo, napakasungit ko. Talagang nag-attend po akong talagang saksakin yun. Kasi, kumbaga kahit yung ganong edad ko, maano yung desisyon ko ba? Yung pag nag-desisyon akong gano'n, talagang gusto ko tuloy talaga. Kaya ako gustong pumunta naman ng lugar na yun. Dahil yung nanay ko nakikita kong hirap na hirap na dapat may magpapaaral ko sa akin ng college. Self-supporting. Yung Canadian naman. Kumbaga, nag-apply po ako ng wanted working student. Natanggap po ako, mag-i-enroll na dapat ako ng MCU kasi pinahanap ako. Ako ang bantay ng pharmacy. Yun ang trabaho ko. Itong mga kapatid ko po, mga lalaki, diniscourage naman ako na bakit ka mag-aaral pa na yung kailangan ng tulong ng ni nanay kasi nasa squatter nga po, galing ng probinsya o wala rin silang mga trabaho. So hindi ko na po rinab yung kahit na gusto ko talagang makatapos. Hanggang high school na lang ako. Napunta po ako ng ibang bansa ng edad na yun. At 1 taon lang po ako doon nagtiis. Grabe talaga. Yung 1 taon na yun, maglidiyo pa ako doon lang po sa terrace. Bawal pong lalabas. Tapos magsusulat ako. Kumbaga, minsan ilang buwan, hindi alam ng mga magulang nanay ko kung anong nangyayari sa akin. Kumbaga, talagang minsan nakaisip sila baka kung napahamak na ako. Kasi minsan hindi daw nila natatanggap yung sulat, gano'n. Tapos yung nagpapadala ako, yung amo ko ang naghuhulog. Kaya minsan po talagang nag-aaway kami lagi ng amo kong babae. Talagang naghanda na ako ng kutsilyo. Talagang sabi ko, bahala na. Iniisip ko nga, sabi ko, Lord, 18 pa lang ako noon. Sabi ko, 18 lang yung edad kong yun. Ko, kung napahamak ako doon, ano kayo naging buhay ko? Kaya salamat sa Panginoon talaga. Alam niyo po, bago ako umalis, dahil wala pa po ako kay El Shaddai, may dala-dala po ako yung maliit na, na dasalin ng Santo Niño, doon yung mga ay nakita ko yung ng ako ko,
ako, nakasiksik dito. Kasi, tapos, pinatapon ko lahat yun. Pinatapon lahat na makita kong kahit religious, pinatapon lahat yun. Yung may dala akong pedicure, mga sakit sa katawan, pinatapon lahat ko yun. Pulbo, lipstick, pinatapon lahat yun. Ganun po ka, yung amo ko. Tapos, tinuruan naman ako ng, Latin daw, Latin. Espregato, tinuruan naman. Sabi ka sa akin, nagturo, pag yung amo mo, nakaharap sa'yo, banggitin mo to, banggitin mo to. Eh, gano'n na, pag magharap ka, gano'n naman ang bibig ko. Hala, yung amo ko rin gano'n, sabi ko, kinukontra. Kinukontra. Sabi ko, hindi ako natutuloy hanggat tumigil na lang ako noon. Pero alam nyo, dininig din ang panalangin ng Panginoon. Kasi pagdating ng isang taon, sabi ko, gusto ko nang umuwi. Hindi ko na kaya doon. Ang payat ko. Tapos alam niyo po, pag uwi ko, ang laki ng mga ugat dito. Kasi, pero mo, madaling araw, nagtratrabaho na ako. Tapos hanggang gabi, mamamalansya ako. Ay, laki-laki ng amo ko. Mamamalansya ako. Ayaw ko yung mamalansya ako. Pagkatapos ko mamalansya, makikita ko yung kusina. Grabe yung kalat. Siyempre, galing ka sa init. Pag lilinis ka, di ka pwedeng pahinga. Asus, sabi ko, ayaw ko na dito, uuwi na ako. Nagpaalam talaga ako. Sabi ko, nagpaalam ako doon sa amo kong lalaki. Kasi yung amo kong lalaki mabait. Silusa naman yung amo kong babae. Nagpaalam po ako. Sabi, uuwi na ako. Ang sagot sa akin, sige, provide mo lahat ng expenses pa uwi. Kasi kung tatapusin ko yung kontrata ko, sila ang bahala pag uwi. Eh, hindi ko, wala pa, isang taon lang ako may sabi ko, hindi naman yun ang nakasulat sa kontrata. Sabi ko, kayong mag-provide back and forth. Pero alam mo, God is good talaga. I-provide nila yung pauwi ko. Sa taon ako may nakaugaran ako ng Malwalati. Pero pagdating ko talagang grabe yung likod ko. Ang payat ko talaga. Sabi ko, kawawa naman pala yung itsura ko. Pero alam mo, nagpapasalamat pa rin ako. Sa loob ng isang taon mahigit na yun, yung nanay ko, napasaya ko kasi, kumbaga, wala akong naipon na kahit na magkano iinom yung sahod. Dahil ang isang buwan ko po, ipinapadala ko lang sa nanay ko. Pag hinadidili yung isang buwan, yung 2 buwan, pinapadala ko sa kanila. Kaya kahit po paano, mayroon naman silang, kumbaga, hindi naman sila ganun kahirap na as in, kakain lang kami ng alam niyo po, yung sa litre, yung dugo ng baboy, yung dugo ng manok na yung barbecue. Yun lang po ang lagi namin ulam. Tapos, miswa na may itlog. Lagi-laging itlog na kinamatisan ng maraming kamatis. Grabe yung hirap po talaga na dinanas. Tapos po, pag nasa labas kayo, makikita niyo po yung galaw namin sa loob kasi sako Parang nasa silihan. Nasa labas ka, makikita mo kung nagsasayawan, kung anong ginagawa. Kasi siyempre sako, paikot lang yung sako. Kaya, mas ilagang sako kaya. Kaya sabi ko, Lord, nung nalipat na kami dito sa Valenzuela, alam niyo po, napakalaking biyaya nung nalipat na kami ng Valenzuela. Yung Bible ko po na talagang galing sa Malabon, na talagang kung saan-saan sulog lang ng nakakabit, ay nakalagay, dala-dala ko po hanggang paglipat dito sa Valenzuela na hindi ko po alam kung anong plano talaga ng Diyos. Pero alam nyo, dito talaga ako tinawag ng Panginoon. 1997, dito ko po siya nakilala na doon ako nag-umpisa maglingkod. Na talagang kung ako, bago ko makilala ang Panginoon, hindi rin po may pagkasalbahe din po ako, bandita, at saka yung basta si Brother Billy, tanungin nyo na lang po kung ano po ako dati.